Buenos dias, Kuya Bari. Maaaring hindi niyo paniwalaan itong aking kwento. Subalit ang kwento ng karanasan ko na ibabahagi po sa inyo ngayon ay pawang katotohanan at habang buhay nang nakakintal sa aking isipan. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ador. Ako po ay tubong Zamboanga. Nangyari ito noong huling mga taon ng dekada 80. Dahil sa mga angking kapansanan, ay lagi akong kinukutya ng mga tao sa amin. Pandak po kasi ako at ang isang paa ko po ay maiksi kumpara sa kabila, kaya medyo hirap ako sa paglalakad at madalas na pinagtatawanan ng iba, pati na ng aking mga kapamilya. Sa edad na 20 anyos, naglakas loob akong mangibang bayan. Minabuti kong sumama sa kaibigan ng aking ama na si Nong Osting na nagtatrabaho bilang tagalinis sa isang kumbento sa isang liblib na lugar dito mismo sa probinsya namin. Kuya Bari, ang kumbento ay luma na. Mula sa kabuuang ayos nito, maging sa mga kasangkapan na naroroon. Mababait naman ang mga tao doon at ni minsan ay hindi ko sila nakitaan ng pangungutya sa aking pisikal na kaanyuan, kaya nakaramdam ako ng kapanatagan. Ang nakatokang trabaho po sa akin doon ay tagasilbi ng pagkain sa mga nakatagong silid sa underground ng kumbento at minsan ay tumutulong din po ako kay Nong Osting sa paglilinis naman. Maayos naman ang unang mga araw ko roon. Masasabi kong medyo nakakatakot doon sa ilalim gawa ng madilim at ang tanging nagbibigay liwanag lamang ay ang mga sulu na nakahilera sa bawat labas ng silid na pinagdadalhan ko ng mga pagkain. Ni minsan nga ay hindi ko nasilayan ang mga pinagsisilbihan ko roon gawa ng ang mga dinadala ko ay inilalapag ko na lamang doon sa labas ng mga silid. Saka pumapanhik na kaagad ako matapos na mailapag at kapag nasa hagdanan ako ay malakas kong kinakalembang ang kampanilyang naroroon sa bungad ng hagdanan. Saka isinasarado na ang mga pinto. Iyon kasi, Kuya Bari, ang ipinagbilin ng mga madre. Isang araw, napaaga ako ng aking paggising. Nagtungo agad ako sa kusina upang kahit papaano ay makatulong sa aming kusinera. Siya ay si Nanay Rita. Mabait at napakasarap magluto. Pagdating ko doon ay naabutan ko siya na mayroong tinatadtad. Magiliw ko namang pinagmasdan si Nanay Rita gawa ng ang bilis niya ay kahanga-hangang tignan talaga. Maraming karni ang nakalagay sa isang malaking batya ang kailangan niyang tadtarin at hiwain. May mga bisita kasing darating pala. Halatang bihasa si Nanay Rita sa ginagawa niya dahil alamaki na ang bilis ng kilos ng kanyang mga kamay. Subalit bigla akong napatitig ng husto sa isang malaking karni na ipinatong niya sa mesa. Kinusot-kusot ko pa nga ang aking mga mata. Dahil sa paningin ko ay parang putol na binti ng tao ang isang iyon. Kaya nga nang sabi ko, mabilis ang kilos ni Nanay Rita at sa isang iglap lamang ay natadtad na niya ang karne at nahiwa sa maliliit na piraso ang laman nun. Paulit-ulit kong isinisiksik sa balintataw ko ang aking nasilayan. Subalit nagulat na lamang po ako nang biglang tumikhim si Nanay Rita at nagwika. Ador, kanina pa kita kinakausap. Mukhang kay layo ng lipad ng iyong isipan at hindi mo ko naririnig. Ay, Nanay Rita, pasensya na po kayo. May iniisip lamang po ako. Tugon ko naman rito, sabay napakamot sa aking ulo. Kako, hindi ka ba natatakot dyan sa ibaba? May napapansin ka bang kakaiba? Pagtatanong niya sa akin at titig na titig. Hindi naman po, wala naman po nakakatakot doon, Nanay Rita. Tugon ko naman sa kanya.
Tumango na lamang siya at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ayon pa sa kanya ay kapag may narinig daw akong ingay ay ipagwalang bahala ko na lamang daw iyon at magpatuloy lang ako sa kung anuman ang aking nakasanayang gawin doon. Wag na wag ko raw pakikilaman ang mga silid. Ni magtangka na sumilip sa mga iyon ay wag ko raw gagawin dahil mariing ipinagbabawal at iyon daw ang batas ng kumbento na kailanman ay hindi dapat suwayin. At saka Adora, wag na wag ka nang magtatanong kung sino-sino ang mga naroroon dahil walang makapagbibigay sa iyo ng sagot. Naintindihan mo ba anak? Dagdag pa niya na sinagot ko naman ng opo. Sa pagdating ng mga bisita na pari at ilang mga madre ay nasipat kong nagtungo sila sa ilalim ng kumbento. Doon sa mga silid na pinagsisilbihan ko. Halos ilang oras din silang naglagi roon at sa pagpanhik nila ay pansin ko na lamang na kulang na sila ng isa. 5 kasi silang nagtungo roon, subalit sa paglabas nila ay 4 na lamang sila. Hanggang sa umalis na sila ay hindi ko na nasipat pa ang isa nilang kasama. Kaya sigurado akong naroroon ito sa isa sa mga silid sa underground. Ang 5 silid Kuya Bari na pinagdadalhan ko po ng mga pagkain ay naging 3 na lang sa mga sumunod na araw. Ang sabi kasi ni Nung Usting na inalis na raw ang 2 pinagsisilbihan ko roon. Hindi ko na lang daw namalayan ang paglisan ng mga iyon gawa ng gabi daw sila kinuha. Gusto ko ba sanang magtanong, subalit ayaw ko namang mapaalis sa trabaho kaya mas pinili ko na lamang na manahimik. Ayaw ko na munang bumalik sa amin dahil doon sa kumbento, pakiramdam ko ay isa akong normal na tao. Isang hapunan na nagdala ako ng mga pagkain sa 3 silid ay pansin ko po ay ang mga pagkaluskos mula sa loob, maging ang mga angil at pagsigaw ng isang babae mula sa 3 silid. Sa pakiramdam ko ay tila nahihirapan ito base sa kanyang pagsigaw. Parang nasasaktan na hindi ko maintindihan. Dala ng kuryosidad ay idinikit kong mabuti ang aking tenga doon sa pintuan nang mapapitlag na lamang akong bigla nang biglang magsalita si Nanay Rita na nakatayo sa hagdanan. "Ador, pumanhi ka nga rito," anya sa mariin na tinig. Ramdam ko ang tila pagpigil niyang magpakawala ng malakas na boses. Batid ko na pagkakamali ang nagawa ko sa puntong iyon gawa ng umiral ang aking pagkatsismoso, gayong lubos na ipinagbabawal ang mangialam sa mga taong naroroon sa loob ng mga silid na iyon. Nagmadali naman akong tumalima papanhik at nang marating ko na si Nanay Rita ay kaagad na pabalya na isinarado niya ang pinto. Hindi na niya ako kinibo hanggang sa marating na namin ang kusina. Humingi naman ako ng paumanhin sa aking nagawang kapahangasan at nangako ako sa kanya na hindi na uulitin ang makiramdam sa mga silid. Subalit tinapunan lang ako ng masamang tingin ni Nanay Rita. Nang gabing iyon ay hindi ako dinalaw ng antok sapagkat nakukonsensya talaga ako na sinuway ko ang bilin ni Nanay Rita. Nasa pagmuni-muni ako nang may kumatok sa pinto ng silid tulugan ko. Sa pagbukas ko sa pintuan ay tumambad sa akin si Nung Usting. "Ador, nakarating sa akin ang ginawa mo sa ibaba. Sana hindi na iyon maulit dahil ayaw kong mapahama ka. Ako ang nagdala sa iyo rito, kaya kapag kami nangyaring masama sa iyo, tiyak ako ang malalagot sa mga magulang mo." Mahabang saad ni Nung Usting.
Kahit medyo hindi ko lubos na naiintindihan ang tinuran ni Nong Osting sa salitang mapahamak, ay hindi ko na iyon binigyan pansin pa. At nangako ako sa kanya na pag-iigihan ko pa ng husto ang ibinigay niya sa akin na trabaho dahil gusto ko pang manatili roon. Kinabukasan, sa pagtungo ko sa kusina, ay maaliwalas na ang mukha ni Nanay Rita na bumungad sa akin. Sa muli ay humingi ako sa kanya ng paumanhin at kaagad din naman siyang ngumiti at tinanguan ako. Naging maganda naman ang araw na iyon sa akin, Kuya Bari. Kahit pa na sa kaloob-looban ko ay binabagabag ako ng mga kaluskos at angil na nagmumula sa loob ng isang silid doon sa underground. Nang sumunod na mga linggo ay may dumating na namang pari at nag-ikot-ikot ito sa loob at labas ng kumbento. Papasok na sana ako ng kusina nang maulinigan ko ang pag-uusap nila ni Nanay Rita. Pangunahing sangkap ang mga karning iyon kung kaya't dapat na ito'y sariwa pa. Kailangan natin iyon bukas, ha? Naabisuhan mo na ba sila tungkol sa mga bagay na iyon, Rita? Ay opo, Padre. Maayos na po ang lahat ukol riyan. Sagot naman ni Nanay Rita sa pari. Ipagpapatuloy ko na sana ang pagpasok nang narinig ko ang pangalan ko na nasali sa usapan nila. Bueno, tungkol naman sa tagasilbi sa ibaba na si Ador, wala ba siyang mga katanungan tungkol sa kanyang trabaho o di kaya naman ay nagtatanong ba siya kung sino o ano ang mga nasa ibaba? Wala naman po, Padre. Maayos naman po ang naging takbo ng pagsisilbi niya roon. Dahil sa mga narinig ko, doon ko na napagtanto na mayroon ngang kakaiba sa ibaba. Aatras na sana ako, ngunit nasipat na pala ako ni Nanay Rita at saka tinawag. Hindi naman ako nag-atubili pang pumasok at nagbigay galang pa ako sa pari. Subalit napansin ko ang kakaiba niyang mga titig na para sa akin ay parang nakakakilabot po. Kinabukasan, bago nagbukang liwayway, ay ninais kong magtungo ng maaga sa kusina para makatulong kay Nanay Rita. Batid ko kasing marami siyang gagawin at lulutuin sa araw na iyon. Nasa labas pa lamang ako ng kusina. Narinig ko na ang nililikhang tunog ng pagtadtad ng mga karne. Dali-dali akong pumasok doon. Kahit medyo madilim, gawa ng ilaw lamang ng gasera ang tanglaw, ay naaaninag ko pa rin naman na may kasama si Nanay Rita sa loob. Pansin ko rin kumakain ito, gawa ng narinig ko ang pagngasab niya. Inaninag ko ng husto ang kumakain. At nasipat ko na mabilis na nilalantakan niya ang sariwang karne na tinatadtad ni Nanay Rita. Sa aking nasilayan ay nangilabot ako ng husto, Kuya Bari. Lalo na noong nabatid kong si Padre pala iyon. Para siyang halimaw na hayok sa kanyang kinakain. Nahintakutan ako kaya napaatras na lamang ako. Subalit napatid ko ang isang lata na nilalagyan ng mga basura kaya lumikha iyon ng ingay dahilan upang mapatingin sa gawi ko ang dalawa. Nasipat ko na biglang nanlaki ang mga mata ni Nanay Rita, ngunit si Padre ay matigas na nagwika. Ador, naririto ka lang pala, bakit hindi mo ako saluhan? Anya. Hindi ako nakasagot at narinig ko na lamang ang kanyang pagtawa. Bago niya itinapon ang isang buto, nanginangat-ngat niya. Sa puntong iyon ay nanginig na ako sa sobrang takot, gawa ng buong buhay ko ay noon lang ako nakakita ng isang tao na kumakain ng sariwang karne. Sa pagharap niya sa akin ay nasipat ko
na tumutulo-tulo pa ang dugo na nagmumula sa kinain niyang karni sa gilid ng kanyang bibig. Dinilaan pa nga niya iyon at nagwikang muli. Dahil inagahan mo ang gising, ay nakita mo ang hindi mo dapat makita, Ador. Inaasahan kong itatago mo ang sikreto nating ito. Maliwanag ba? Pagbabanta niyang saad. Sa puntong iyon, Kuya Bari, nakatingin lamang ako sa kanya na napupuno ng pagtataka. Ngayon, ikaw na muna ang hahalili kay Rita sa kanyang gawain at ako ang titingin kung makakapasa ka ba. Maliwanag ba? Sigaw niya sa akin. Dahil sa natakot ako sa ikinikilos ni Padre, ay sunod-sunod na tumango ako sa kanya. Saka mabilis na tinungo ang lamesa kung saan tinatadtad ang mga sariwang karni. Nang dumako ang paningin ko sa mga karni, ay saka pa lamang ako nanginig ng husto. Gawa ng tumambad sa paningin ko ay ang mga parte ng katawan ng tao na nakalagay sa isang malaking batya. Nang igalaw ko ang aking paningin para makita si Padre, ay nakita kong nakangisi lamang siyang nakatingin sa akin at si Nanay Rita naman ay walang ekspresyon ang mukha na nakatunghay sa akin. Nang biglang sumigaw si Padre ng, "Sige na, tatarin mo na ang mga iyan." Kahit na nangingilabot ako sa paghawak sa mga karni ng tao, ay wala akong nagawa, Kuya Bari, dahil sa takot ako na baka patayin ako ni Padre. Sa klase kasi ng kanyang bagsik at tapang ay nasisiguro kong kaya nitong pumatay ng tao. Kung tatakbo naman ako ay tiyak na maaabutan din nila ako dahil sa kapansanan kong hirap nga sa paglakad. Pikit mata kong dinampot ang isang hita at sa mga nanginginig na mga kamay ay buo kong lakas na tinadtad ang karning iyon. Hanggang sa sunod-sunod ko nang pinagdadampot ang iba pang tatadtarin. Napamulagat pa ng gusto ang mga mata ko nang sa huling pagdampot ko mula sa batya ay tumambad sa akin ang isang ulo naman ng tao. Sa tansya ko ay isang ulo iyon ng bata. May buhok pa nga yun eh. Bigla kong nabitiwan ang ulo at doon na nga ay naihina ako sa aking salawal. Nakita kong pinulot ni Nanay Rita ang ulo at isinilid sa kaldero, saka ito pinakuluan. Samantalang ako, nanginginig na ng husto ang buo kong katawan dahil sa aking mga nasasaksihan. Nang sinipat ko ang aking sarili, ay saka ko palang namalayan na may mga maliliit na laman ang tumalsik sa damit ko at maging sa aking pagmumukha, mayroon din iyong mga bahid ng dugo. Maraming naglalaro na mga tanong sa isipan ko at tanging nasisiguro ko ay nais ko nang lumisan doon at umuwi na lamang sa pamilya ko. Dahil sigurado ako na ang lugar na iyon ay nababalot ng kilabot at misteryong mga bagay at mga masasamang gawain. Maya-maya'y lumapit sa akin si Padre at sinabi niyang magiging maayos daw ang lahat kung mananatiling tahimik lang daw ako. Bago siya lumisan sa kusina ay hinawakan niya ang balikat ko. Nangilid ang aking mga luha matapos na umalis si Padre. Saka naramdaman ko na lamang na niyakap ako ni Nanay Rita. Sa ginawa niyang iyon ay parang gumaan ang loob ko kahit papaano. Ramdam ko kasi na ginawa niya iyon upang pawiin ang takot ko, Kuya Bari. Nanay Rita, bakit kayo kumakatay ng tao dito? Ang naiiyak kong tanong sa kanya. Ador, kailangan mo makaalis dito sa lalong madaling panahon. Huwag mo nang ipaalam pa kay Osting ang iyong nasilayan, maging ang iyong pagtakas.
Tutulungan kitang makalabas dito, pangako. Pero kailangan mo munang magtiis kahit na ilang linggo lang para hindi sila makahalata. Gaya ng dati, ipagsawalang bahala mo lang muna ang mga natuklasan mo. Wag na wag kang mag-alala. Hindi ka mapapahamak kung susunod ka lang sa mga bilin ko, anak. Anya na tinugunan ko naman ng opo. Kuya Barry, wala akong nagawa. Kung kaya't ganun na lamang ang ginawa ko. Pinakita ko kay Padre na parang wala lang sa akin ang mga natuklasan ko. Ganoon pa rin ang mga gawain ko at lagi ko nang sinasamahan at tinutulungan si Nanay Rita sa pagtadtad ng mga karni. Minsan mga karni ng baboy at minsan ay hindi ko na alam kung anong klaseng karni ang tinatadtad po namin. Pero hindi na naman ako nakakita pa ng parte ng katawan ng tao sa loob ng batya na nilalagyan ng mga karni. Hanggang sa isang araw ay may inabot na sulat sa akin si Nanay Rita. Basahin ko raw iyon kapag nawala na ako roon sa kumbentong iyon. Habang naglilinis si Nung Usting at umalis naman ang padre, ay kinuha naman ni Nanay Rita ang pagkakataong iyon upang itakas na ako. Doon kami dumaan sa likurang bahagi ng kumbento na mayroong mga makakapal na mga halaman at kakahuyan. Mabilis ang ginawa naming paghakbang at kahit nababagalan si Nanay Rita sa bawat ginagawa kong paglakad ay naroon pa rin ang kanyang pagpapasensya. Kahit nga nagkakagalos-galos na ako ay hindi ko hiniling na huminto gawa ng nais ko talaga na makalayo na sa lugar na iyon. Nang sa wakas ay narating na namin ang highway. Niyakap kaagad ako ni Nanay Rita. Ador, ito na. Umalis ka na. Mag-iingat ka sa iyong pag-uwi. Tandaan mo na sa lahat ng pagkakataon ay ang ating pamilya pa rin ang ating mauuwian. Hindi solusyon ang paglayo sa kanila upang mahanap mo ang tunay na ligaya. Anya na sa puntong iyon ay alam kong lumuluha siya. Nanay Rita, maraming salamat po, Nay. Hindi po kita makakalimutan. Ang saad ko bago ako sumakay ng jeep palayo sa lugar na iyon. Nakahinga na lamang ako nang lumarga na ang jeep na sinasakyan ko. Naging maayos naman ang paglisan ko roon, Kuya Barry. At habang binabasa ko ang sulat na galing kay Nanay Rita, ay napag-alaman kong hindi pala tunay na mga pari at madre ang mga taong nasa kumbento. Sila pala ay isang grupo na kumukuha ng mga bata sa bayan upang gawing alay sa mga aswang na nasa ilalim ng kumbento. Matagal na raw nila iyong ginagawa at sabi pa nga ni Nanay Rita ay baka maging isa na ako sa kanila kung hindi pa ako aalis doon. Doon ko na lang din nalaman na mga aswang pala ang nasa loob ng mga silid na pinagdadalhan ko ng mga pagkain. Hindi ko lang din alam, Kuya Barry, kung pati ba ako ay nakakain na rin ng karne ng tao dahil iba naman ang mga pagkain namin ni Noy Usting at Nanay Rita sa mga pagkaing dinadala ko sa ilalim. Ayon pa sa sulat ay wag ko na lang daw banggitin iyon sa iba dahil baka mapahamak pa sila ni Nung Usting. Mas mabuti na raw iyong kami na lang daw ang tunay na makakaalam dahil mas ligtas daw sila doon na naunawaan ko naman. Subalit nag-alala pa rin ako para sa kaligtasan ni Nanay Rita dahil baka mapaano ito sa mga kamay ni na padre dahil nga itinakas niya ako. Sa paglipas ng mga panahon, Kuya Barry, ay wala na akong nabalitaan pa tungkol kina Nanay Rita at Nung Usting.
Hindi ko na rin sila kasi nakita simula noong tumakas ako sa kumbento. Hindi na rin umuwi si Nong Usting sa baryo namin. Magpahanggang sa ngayon ay tangan ko pa rin ang sulat sa akin ni Nanay Rita. Ito lang kasi ang tanging material na bagay na alaala niya sa akin. Nanay Rita, kung nasaan ka man ngayon, ay lubos po akong nagpapasalamat sa iyo. Dahil kung hindi dahil po sa inyo, ay baka hindi na rin ako nakauwi pa sa pamilya ko. Ngayon ko lang napagtanto, Kuya Bari, na kahit ganito ang itsura ko at dahil may kapansanan ako, mas mabuti nang alipustahin ako ng mga tao kaysa naman lantakan ako ng mga aswang doon sa kumbentong iyon. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa paglaan ng oras upang basahin itong aking karanasan. Isang karanasan na kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan na minsan din akong naging isang tagatadtad ng karne ng tao. Hanggang dito na lang po at maraming salamat muli. God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Ador. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.